Buti na lang talaga at nung nakarang araw namili nga po ako ng mansanilya at epikasentig 2 piraso lang. Tingnan nyo naman at meron nga po kaagad bumili. Kaya magdadagdag na naman nga po ako ng isa dahil bihira lang po talaga ang naghahanap nito. Para lang meron nga po akong maibibigay pag meron nga pong maghanap. So dahil Friday na nga po iyan ng gabi kaya tingnan nyo at nag-uumpisa na nga may bumili nito. Para hindi nga natin maramdaman ang tumal sa tindahan ay kailangan talaga natin magdagdag ng mga pagkakakitaan. Hindi nga pwede na sa grocery lang nakapokus yung ating benta. Kaya nga po nitong ating printing kumarites, abay araw-araw kahit papaano ay meron nga pong nagpapaprint at xerox sa akin. Huwag nga rin natin iaasa lahat ng ating mga pangangailangan sa ating tindahan dahil baka yung ginagastos natin ay puhunan na nga po yun ng ating tindahan. Akala natin ay okay lang iyon pero hindi nga po yun pwede kumarites dahil sa susunod na mga buwan ay mauubusan nga tayo ng ating puhunan. Kaya hanggat maaari ay magdagdag nga po ng mga paraan para nga po makabawas sa gastusin. Lalo na nga po ang bayaran sa tubig at saka sa kuryente. Kung yung iba nga kumarites ay ang binamabayad nga po nila sa kuryente ay kita sa GCash. Sa akin naman nga po ay kita nga po ng yelo. At yung kita nga po ng ice candy ko. Kaya kahit papaano nga po ay hindi kami nakakabawas doon sa puhunan ng aming tindahan. Sa nagsabi nga po ay wala akong kakumpetensya kaya po ako mabenta dito sa aking munting tindahan ay mayroon po. Magkaharap nga lang po kami ng tindahan pati nga rin po sa labasan ay maraming tindahan. Sa customer talaga kumarites kung saan sila gustong bumili. Kaya pag meron kang customer na bumibili sa'yo ay pahalagahan mo nga. Matuto tayo magpasalamat sa kanila lalo na nga po pag bumibili sila sa atin. Alam naman natin yung pakiramdam ng isang customer pag galit nga po yung tindera. O di kaya pinaparamdam sa customer na naiinis siya dahil bumibili nga siya. Kasi minsan tayong mga tindera ay nagiging customer din. Alam natin kung naiinis yung tindera sa atin kaya naman wag natin ipaparamdam iyon sa ating mga customer. Nung naglinis nga po ako ng kusina ay nilabhan ko na nga rin po itong aming mga bulaklak. Napansin ko kasi may mga alikabok na at hindi na nga rin magandang tingnan. Kahit hindi nga siya nakikita sa camera pero ako nga po ay nakikita ko kaya hindi nga pwede sa akin iyon. At dahil wala pa namang bumibili kaya ayan naglaban na nga muna ako. Pati na nga rin po itong mga paso ay lilinisan ko na dahil maalikabok na rin. Unti-unti lang ng paglilinis habang wala nga ang customer para mabawasan nga po yung ating kalat. Dahil pag tindera ka at nasa bahay ka lang, hindi rin talaga basta-basta. Hindi lang tayo paupo-upo habang nagbabantay ng customer. Abay nag-iisip tayo at nag-aasikaso ng ating mga uulamin, ang mga linisin na bahay at kalat. Andyan pa yung iisipin mo kung ano na naman nga po ang iuulam. Dating lang talaga sa labahin, hindi ko inaalala dahil si Jowa nga po ang gumagawa nyoon. Parang bihira ko lang talaga maglaba kumarites. Ayan at ang ganda na naman nga po ng aking mga bulaklak at malinis na nga po sila. Ito nga po yung mga itsura nila kumarites at sa DIY ko nga lang halos ito binili. Mura lang talaga ito doon sa DIY. Dugtong pa nga po ito ng video kahapon kumarites dahil hindi nga pwede na ipagsasama sila sa isang video lang. Sobrang haba kasi nun kumarites at baka pagsamahin ko lahat ay magsawa kayo. Inabutan pa nga ako dyan ni Jowa ng pag-aayos kaya tinulungan niya nga rin po ako niyan. Umabot nga po ayun ng alas 10 ng gabi. Siyempre at putol-putol nga po yung aking mga ginagawa. Ako nga po ay napapagod sa pag-aayos, magse-cellphone na nga muna ako at nagre-reply sa inyo. Pero hindi nga pwedeng replyan ang lahat dahil meron nga pong violation iyon. Pwede ka ngang ma-restrict. So, ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.